Sa ngayon, ang impeachment ni VP Sara Duterte ay isang napaka-importanting issue at ito ay patuloy na magpapaalab ng mga debate sa Senado, maging sa social media at mga kuro-kuro ng mga grupo. Nagsimula ang impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan naipasa ang reklamo laban kay VP Sara. Sa botohan, 257 na kongresista ang bumotong pabor sa impeachment, habang 25 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Bagamat ang ilan sa mga miyembro ng kapulungan ay tumutol o hindi nakiboto, ang malaking bilang ng mga pabor sa impeachment ay nagbigay daan para ipasa ang reklamo at ipagpatuloy ang proseso. Ngunit mahalagang tandaan, ang impeachment ay isang proseso ng pagsusuri. Hindi ibig sabihin nito ay may kasalanan agad ang isang opisyal. Ngayon, ang articles of impeachment ay naipasa na sa Senado. Dito magsisilbing hurado ang mga senador at ang punong maestrado ng Korte Suprema ang mangunguna sa paglilitis. Sa Senado, magkakaroon ng pagkakataon si VP Sara at ang kanyang mga abogado na ipaliwanag ang kanyang panig at ipakita ang mga ebidensya na magpapatibay na walang paglabag sa kanyang mga aksyon. Ang Senado ay may tungkuling tiyakin na ang impeachment ay patas sa tapat at ang mga senador ay maghuhusga batay lamang sa mga ebidensya na ipapakita sa paglilitis. Habang ipaglalaban ng prosekusyon ang kanilang kaso, hindi ibig sabihin nito ay walang posibilidad na makuha ni VP Sara ang hustisya. Ang depensa ay may mga hakbang upang patunayan na ang mga alegasyon laban sa kanya ay hindi sapat o hindi wasto. Hindi lahat ng impeachment complaint ay nagtataglay ng solidong batayan. Bilang isang leader, si VP Sara ay may karapatang magpaliwanag at magbigay ng mga ebidensya na magpapatunay na kanyang kawalan ng sala. Sa mga ganitong kaso, mahalaga ang pagiging makatarungan at transparent sa lahat ng aspeto ng paglilitis. Para magtagumpay ang impeachment, kinakailangan ang 2/3 ng mga senador na bumoto pabor sa conviction. Ngunit tandaan, hindi ito isang simpleng desisyon. Ang bawat senador ay magsisilbing hurado at sila ay magdedesisyon batay sa mga ebidensya at testimonya ng kanilang narinig. Ayon sa ating saligang batas, ang legislative branch ay may kakayahang mag-impeach ng mga sumusunod na pinuno ng pamahalaan: ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng mga constitutional commissions, at ang Ombudsman. Ayon sa 1987 Constitution ng Pilipinas, Article 11, Section 3, kung mayroong 24 ang kabuang bilang ng mga senador, kailangan ang 16 na boto para makonvict at matanggal sa pwesto ang isang impeached official. Ang proseso sa Senado, ang Senado ang magsisilbing impeachment court kung saan ang mga senador ay nagsisilbing mga hukom. Resulta ng conviction, kung makakakuha ng 16 o higit pang boto, ang opisyal ay otomatikong matatanggal sa pwesto at maaaring patawan ng disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ngunit kung hindi naman maabot ang aktwal na 16 votes, halimbawa 13 lamang ang bumoto ng yes at 10 ang bumoto ng no, ang opisyal ay acquitted o mawawala ng saysay ang kaso. Resulta, mananatili sa pwestong opisyal dahil hindi naabot ang constitutional requirement para sa conviction. Mahalagang tandaan na kamakailan lamang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Si Senator Tito Soto ay pinalitan bilang Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang pagbabago sa liderato ay nagdulot ng bagong majority sa Senado kung saan nagkaroon ng 13-9-2 na boto na nagpapakita ng suporta kay SP Alan Cayetano. Sa ilalim ng bagong liderato, nagkaroon ng isang mas malakas na majority na may malaking epekto sa takbo ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Ngunit hindi lang sa impeachment ang usapin. Ang mga isyu ng seguridad at integridad ng Senado ay muling nabuhay, pati na rin ang mga kaguluhan na naganap noong May 13. Ang bagong majority ay may malaking epekto sa pag-usad ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang mga senador na nakaupo sa mga posisyon ng liderato ay magkakaroon ng malaking impluwensya sa direksyon ng kaso.
kung paano magdidesisyon ang Senado ay maaring maapektuhan ang bagong pamumuno at ang political dynamics. Nakaakibat nito. Ang bagong minority naman sa Senado ay nagsusulong ng pagsuko ni Senator Bato de la Rosa hinggil sa warrant na na-issue ng ICC. Ngunit nanindigan sa Senator Alan Cayetano na dapat ma-exhaust muna ni Senator Bato ang lahat ng kanyang legal remedies dahil tayo ay soberanya at may mga batas tayong sinusunod. Habang patuloy ang usapin ng impeachment, ang mga netizens ay naghihintay sa susunod na hakbang ng Senado kung paano nila haharapin ang mga hindi pagkakapareho sa mga kasalukuyang issue tulad ng flood control scam at ang mga kahina-hinalang transaksyon na kasangkot dito. Sa huli, ang Senado ang maghusga sa impeachment ni VP Sara Duterte.